Game 2 na mga idol, Pistons versus Magic series. Hindi gumante ng angas si Desmond Bane kay Isaiah Stewart, pero hindi takot kay Duncan Robinson. Parang bumalik yung 90s na impress si Isaiah Thomas sa aksyon. Bad news kay Wemby at sa San Antonio Spurs at mukhang may surprise return si Damian Lillard. Detroit Pistons versus the Orlando Magic, Game 2. Tres kaagad for Cade Cunningham sa simula ng laban. Nakukuha kaagad ni Cade mga idol ang atensyon sa Orlando Magic. Tulad na lamang sa play na to, Jalen Suggs and Wendell Carter Jr. napabayaan si Ausar Thompson. Identical ang point of attack nitong si Ausar sa kanyang twin brother na si Amen. Laging baseline nagmumula ang atake nilang dalawa. And on defense, Ausar Thompson with the block sa mas malaking si Wendell Carter Jr. Great team effort mga idol for the Detroit Pistons sa first quarter pa lamang dahil noong game 1 nga kaya sila natalo dahil kulang sa tulong si Cade. Basically si Cade Cunningham ang engine ng kanilang offense at nagre-rely ang kanyang mga teammates sa playmaking skills niya. Suggs trying to get in front of him, but Cunningham throws it down. Napaka-efficient sa Cade Cunningham sa first quarter, 9 points mga idol in 4 out of 6 shooting. Abang number 1 pick naman ng Orlando Magic, Paolo Banchero, 6 points on 3 out of 6 sa opening frame. Buong second unit naman mga idol ang ipinasok ni Coach JB Bickerstaff late first quarter at ni-lockdown ni Isaiah Stewart mga idol si Goga Bitadze. Impressive ang defense ng Detroit Pistons sa first quarter, 7 total blocks. Pero dikit ang laban dahil nagkakapitalize naman ng Orlando Magic sa pintura. Lumamang pa ang Orlando Magic pero nakuha din naman ng Pistons ang lead at the end of first quarter, 25-21. Second quarter, struggle mga idol si Jalen Duren sa depensa ni Wendell Carter Jr. Nagmukha siyang hindi all-star dahil sa defense na to ng Orlando Magic. Eto pa mga idol, supalpal ni Wendell Carter. Sa starting lineup ng Detroit Pistons, etong si Jalen Duren na lamang ang hindi pa nakakapagtala ng puntos, 0-for-3 sa field. 7-minute mark nang makapagtala ng puntos si Jalen Duren, clean look hook shot. Parang bumalik yung 90s era panahon ng mga plumbers. Everybody plays defense, kaya mababa ang score mga idol. No easy basket for the Detroit Pistons inside the interior. Talagang china-challenge din ng Orlando. Great back-to-back defensive possession by Goga Bitadze at sa kabila naman Isaiah Stewart locking down the paint. Duncan Robinson mga idol, pinag-split naman si Tristan da Silva kaso hindi na i-finish ang layup na to. Contested pa rin. Jalen Suggs ang leading scorer ng Orlando Magic with 13 points from long distance, 3 3-pointers for Jalen Suggs. Paolo Banchero naman pinilit na i-penetrate ang interior defense ng Detroit Pistons. Too much power and 1 basket. Binuli si Duncan Robinson. Cade Cunningham to Jalen Duren, inbound pass. Great catch and nice finish for Jalen. Kung ano yung kayang gawin na pag-drive ni Paolo Banchero, kayang gawin din yan ni Cade Cunningham. Pangkaldagan din kasi ang katawan nitong si Cade. Ang advantage lang niya, mas better ang ball handling skills ni Cade kay Paolo. Kaya mas kontrolado ni Cade Cunningham ang bawat atake niya sa pintura. Bugbugan ng katawan sa first half, dikit na laban mga idol at tabla sa 46 ang talaan. Given na 8-seeded team itong Orlando Magic, hindi dapat nahihirapan ng ganito ang Detroit Pistons. At least matambakan man lang nila ng 10 puntos ang Orlando, pero hindi nangyari to sa first half. Well, third quarter, better game for the Detroit Pistons. Nag-step up ang mga veterano nila. Ito yung tulong na kailangan ni Cade Cunningham dahil hindi gaanong makapag-produce ng score si Jalen Duren ng kanyang co-star. Na-energize ang buong Detroit Pistons, parang nag-domino effect mga idol dahil sa kanilang mga fast break points. Veteran Tobias Harris nagparamdam sa offense ng Detroit. At eto na nga, umabot na ng double figures ang lamang ng Detroit Pistons. Eto yung expected ng mga analysts at mga fans. Tobias Harris baseline jumper and Duncan Robinson nag-relocate pa for a 3-pointer. Samahan mo pa ng matinding depensa ni Jalen Duren sa interior, balancing-balance na ang Detroit. Duncan Robinson, another triple. Ausar Thompson naman, high ball pressure steal kay Jalen Suggs and wide open dunk for Ausar Thompson. 69-49, 20 na ang lamang ng Detroit Pistons. At na-impress sa depensang yan ang legend ng Detroit, si Isaiah Thomas. Mas na-hype pa ang crowd mga idol sa supalpal ni Isaiah Stewart kay Jalen Suggs. Bolang-bola, napakalinis na block. Suggs drive, shot blocked by Stewart.
Picked up. Access denied. Nag-alam mo tombo gesture pa si Tobias Harris for Stewart. X-Factor simula pa sa first half itong si Isaiah Stewart. Eto pa mga idol, 3 mula kay Beef Stew. Perfect, 4 out of 4 for Isaiah Stewart. Nag-flex pa siya kay Desmond Bain. Fast break points again para sa Detroit Pistons. And front court. Nice pass inside. Stewart gathers, banks it home, and a foul. Na-outscore ng Detroit Pistons ang Orlando Magic 38-16. Dito yan sa third quarter. At lamang na rin ng 22 ang home team 84-62. Himala dito sa Detroit mga idol, hindi gaanong nakakapag-angas itong si Desmond Bain. Daming Pistons legends na nasa arena including Ben Wallace and Rip Hamilton. Sayang naman yung block shot na to ni Isaiah Stewart. It looks clean pero tinawagan ng foul ng official. Challenge pa ng Detroit Pistons to pero unsuccessful din. And Cade Cunningham with the move against Paolo Banchero. 3 points. 11 assists, 6 rebounds, and a beautiful move. Eto ang maganda kay Isaiah Stewart, hindi siya takot na ma-posterize at eto na nga yung nangyari, and one poster dunk ni Paolo Banchero at siya pa yung nang trash talk. May something dito kay Desmond Bain, yung ibang players ay inaangasan niya pero hindi siya makaganti ng yabang kay Isaiah Stewart. Down the stretch mga idol, lumaban pa ang Orlando Magic na ibaba nila. Below 20 points ang lamang ng Detroit Pistons. Well, masyadong malaki na ang lamang ng Detroit Pistons last 2 minutes. That's still a 15-point lead at hindi na nahabol yan ng Orlando Magic. Panalo ang home team. First home court playoff win ng Detroit Pistons ito mga idol since 2008. Mag-iiba panigurado ang trajectory mga idol ng Spurs at Trail Blazers series dahil eto yung update sa injury ni Victor Wembanyama matapos itong malagay sa concussion na protocol. Malaki ang chance na hindi makapaglaro sa Game 3 si Wemby. Tabla pa naman din ang Series 1-1 dahil ayon sa policy mga idol ng NBA about dito sa concussion, mandatory na kailangang ipahinga ang player for at least 48 hours after the time of injury. Eto ang good news. May 2 araw na pahinga naman ang San Antonio Spurs bago muli nilang makatapat ang Portland for Game 3. So technically that's a 72 hours na pahinga mga idol para kay Wemby. Pero hindi ibig sabihin nun na makakapaglaro ka agad ang alien. Kailangan munang i-clear ng medical staff si Wemby kung karapat dapat na nga kaya siyang makapaglaro. Kung kay Wemby lang naman gustong gusto niyang makapaglaro at ayon kay Shams Charania nag-report pa sa Spurs facility ang alien hoping na mapadali ang kanyang pagbabalik. Gustuhin man ng coaching staffs na paglaruin si Victor Wembanyama pero may policy na dapat sundin. At eto mukhang nagbibigay hint na ang Portland Trail Blazers sa muling pagbabalik ni Damian Lillard. Makakapaglaro nga kaya si Dame Time sa series na to mga idol? 1 taon na din kasi nang ma-injured ang 3-point contest champion with torn left Achilles tendon. Kung si Jason Tatum nga napaaga ng 10 buwan ng kanyang pagbabalik with Achilles tendon injury din. Si Damian Lillard pa kaya na mag-1 taon na? Mukhang kondisyon naman si Damian Lillard, nag-champion pa nga ito sa 3-point contest noong nakaraan lamang sa NBA All-Star Weekend.